Ngayong araw nga pala ay maaga tayo magpapalit ng tubig ng ating aquarium. Napakabilis nga pala nitong dumami dahil sa alaga natin si Gary. Kailangan nga pala natin siyang ilipat sa ref tub dahil siya ay napakahaba. Hindi rin kasi siya makakilos dito ng maayos. Dahil wala nga pala akong malaking plastic, dito na lang natin siya ilalagay. Hindi ko nga pala akalain na sobrang lakas ng mga ganitong alligator gar. Pati kasi yung eco bag na pinaglagyan natin ay kanyang binutas. Mukhang tamang-tama lang pala tong ref tub para sa kanya. Nakakakilos at nakakalangin na kasi siya ng maayos. Nagdagdag na rin pala tayo ng isang balding tubig. Naglagay na rin pala ako ng takip baka siya ay tumalon. Naglagay na rin pala ako ng lava rock para maiwasan ang white spot. Kailangan ko na rin pala magpalit ng foam filter dahil ito ay sobrang dumi na. Ito rin kasi ang dahilan kung bakit hindi niya na napapalinaw ang ating tubig. Babanlawan ko lang sana to kaso lang guys sobrang dumi na. Mabuti na nga lang guys meron pa tayong reserba. Ako nga pala ay nasasatisfy kapag nagpapalit tayo ng filter. Makikita kasi sa ating filter na napakalinis na ng tubig na lumalabas sa kanya. Binisita naman tayo ni mama, dala-dala ang kanyang 4 wheels. Char, napakaganda nga daw pala ng ating pesto dahil napakahangin. Ngayon ko nga lang pala napasyal dito si mama dahil sobra tayong busy. Marami nga palang nagsasabi na hindi daw mabubuhay ang grass moss dito sa ating hollow block. Ito nga pala ay buhay na buhay at mabilis nang kumakalat. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam! Ngayong araw nga pala ay maghahanap tayo ng pagkain ni Gary. Kakatapos nga lang pala ng ulan, mabuti na lang umaraw na. Dito nga pala tayo pupunta kay Aquatica South Dragon. Nakita ko nga pala na bukas ang pinto kaya pumasok na ako. Excited na kasi ako makita itong mga nagagandahan ng mga isda. May mga arwana nga pala dito at mga Oscar fish. Kasyang-kasya nga pala yung alligator gar natin na si Gary. Big shoutout nga pala kay Boss Ellie. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakadalaw. Ipapakita niya nga pala sa atin yung arwanang nanalo sa show. Sobrang ganda kasi nito at napaka-flawless. Ito nga pala ay nagkakahalaga lang naman ng 200,000. Sa mahal nga pala nito ay makakabili na tayo ng 2 motor. Ito nga pala ay hindi lang nag-iisa at napakarami pa nila. Pinakita naman ni Boss Ellie yung napanalunan niyang bagong trophy. Ako nga pala ay nanghihinayang dahil hindi tayo nakapunta. Ito nga pala guys, ang tinatawag na super worm. Kailangan ko nga pala makahanap nito para sa pagkain ng ating alagang si Gary. Pinakita ko rin pala to kay Boss Ellie. Hindi daw to pwede isama sa kanyang pan, baka kainin ng kanyang mga alagang isda. Sana nga guys ay magkaroon din ako ng ganitong klaseng fish pan. May pinakita nga pala sa akin si Boss Ellie na tsak magagamit natin. Ito nga pala ay inverter na pwedeng isaksak ang oxygen kapag brown out. Kinakabit nga pala to sa may mga sasakyan para gumana. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Ngayong araw nga pala guys ay maglilinis na ako ng ating ref tub. Paglalagyan kasi natin to ng mga isda na pwedeng pambenta. Marami na nga pala ako magiging customer ng mga bata. Kailangan muna natin lagyan to ng tubig para ma-stock. Hindi ko pa kasi kabisado ang tubig dito sa aming bagong nilipatan, baka may chlorine. Kumuha nga pala ako ng empty bottle para paglagyan ng ating BBS. Tamang-tama nga pala to para pagbisaan ng ating mga live foods. Kailangan kasi to ng ating mga fry na gapi para mas mabilis silang lumaki. Kailangan ko din pala pumunta ng tindahan. Bibili kasi ako ng 10 pisong asin. Maglalagay lang pala tayo ng kaunti dito sa ating container. Mabuti na nga lang din meron pa tayong available na aerator. Agad ko nga itong sinubukan, mabuti na lang gumagana pa. Maglalagay lang pala tayo ng kalahating kutsara. Pagkatapos nga pala ng 24 oras, ito nga pala ay mapipisa at pwede nang ipakain sa ating mga fry. Para makasigurado naman tayo sa tubig ay naglagay na rin tayo ng water conditioner. May naisip naman akong gawin dito sa ating hollow block. Sinugasan ko nga muna ito para matanggal ang mga alikabok. Meron kasi tayo ditong grass moss na ginagamit sa pang-aquascape. Para nga dumikit ay gagamit tayo ng sinulid. Maglalagay nga pala tayo ng peraso nito sa ibabaw. Ito nga pala ang gustong-gustong tirahan ng mga isda. Sa mga hindi pa nga nakakaalam nito ay merong lalabas sa inyong mga screen. After a week o mga ilang buwan, ito nga pala ang mangyayari sa ating hollow block. Kailangan lang natin itong talian ng gusto para hindi matanggal ang pagkakadikit nito. Ang wish ko nga lang sana hindi kainin to ng ating mga ilalagay na isda. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!